tapat sa'yo, DZRH. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, Oras sa buong Pilipinas, 3:07 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Pronti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang Promdi ngayong araw ng Martes, February 17, 2026. Sa ating headlines, Balitang Promdi! 7,000 pulis ikakalat ngayong selebrasyon ng Chinese New Year. Balitang Promdi! Higit pisong taas presyo sa petrolyo epektibo na ngayong araw. Balitang Promdi! Pilipinas makikipagtulungan sa Interpol sa karing ipaaresto ang tinutukoy na kasabwat ni FPRRD sa crimes against humanity. Balitang Promdi! Vlogger na di umano'y nagpakalat ng pekeng medical records ni PBBM ipinatawag ng NBI. Balitang Promdi! Sandigan Bayan nagpasok ng not guilty plea para kay dating Senador Revilla sa kasong malversation. Balitang Promdi! Mayor Robredo inimbitahan ng publiko sa People Power Concert sa Sabado. Balitang Promdi! Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Higit 7,000 pulis ang ikakalat sa buong bansa ngayong araw na ito upang tiyakin ang seguridad at kaayusan sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Layo ng deployment na mapanatili ang kapayapaan sa mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao kabilang na mga pamilihan, simbahan at mga lugar ng selebrasyon gaya sa Binondo, Maynila. Magbabantay ang mga pulis laban sa posibleng krimen, pagnanakaw at iba pang insidente habang isinasagawa po ang aktibidad para sa Chinese New Year o Lunar Year.
Pinayuhan naman ang publiko na maging maingat at makipagtulungan sa mga otoridad upang masiguro ang ligtas at maayos na pagdiriwang. Actually, kagabi ho ay nagsimula na ang selebrasyon kung saan ay sinalubong ang Year of the Fire Horse ng nagagandahan, nagniningningan na fireworks dyan sa may bahagi po ng Maynila. Kung saan marami rin ho ang mga pulis na nagbantay dahil sa napakaraming tao ang dumagsa sa naturang lugar dyan sa lungsod ng Maynila upang makiselebrate sa pagsalubong sa Chinese New Year. Sa pakikipag-usap ho namin kagabi, doon sa report ni Noche Kakas, andon si Mr. Bambi Purisima, ang estimate ay nasa 30,000 ang tao na dumagsa doon sa may malapit sa Binondo para sa selebrasyon ho ng Chinese New Year. Balitang Promdi. Kaya lang may pasabog ang mga oil company ngayong araw kasabay ng pagdiriwang ng Chinese New Year. Abay kasado ho ang taas presyo. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo na ipatutupad nga po ngayong araw, February 17. Sa anunsyo po ng Department of Energy, tataas ng 1 peso and 20 centavos ang halaga ng kada litro ng gasolina. Habang 60 sentimo naman ang dagdag na presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Magiging epektibo ang ika-6 na sunod-sunod na linggo ng taas presyo sa petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Balitang Promdi. Standby lang, Freddy Fajardo. Muli namang iginit ng Department of Energy na talipo ang kanilang kamay sa serye ng oil price increase. At ayon po kay Energy Secretary Sharon Garina, hindi nila posibleng madiktahan ang mga kumpanya sa presyohan ng petrolyo dahil sa umiiral na oil deregulation law. Sabi pa ni Garin, tanging diskwento lamang ang maaari nilang maiapela. Tingin ng kalihim, nakadepende po ang presyohan sa pandaigdigang merkado dahil imported ang produktong petrolyo. Yan din daw anya ang dahilan kaya sinusulong daw po ng Department of Energy ang oil exploration upang hindi na umasa pa sa importasyon. Balitang Promdi. Puntahan muna natin mga balita mula sa probinsya. Unahin natin ang Pangasinan. Yung lalaking nagnakaw ng motorsiklo dyan sa may Dagupan City, ayun, naaresto na. Ibalita mo yan. Go ahead, Freddy Fajardo, RH38. Naaresto na naharap ngayon sa kaso ng karnaping ang isang 20 anyos na binata na residente ng Dagupan City matapos nitong tangayin ng isang nakaparadang motorsiklo sa lungsod. Batay sa ulat ni Dagupan City OIC City Police Director Colonel Arnold Solomon, pinarada ng biktima ang kanyang motorsiklo sa harapan ng kanilang tahanan pasado alas 6 ng gabi kamaluwas sa Barangay 2. Ngunit pagising niya natuklasang wala na ang kanyang motorsiklo, kaya agad niyang hinanap sa iba't ibang bahagi ng syudad at pasado alas 11 na ng tanghali kahapon nang makita ng biktima ang kanyang motorsiklo na nakaparada sa gilid ng daan sa Barangay Pantal ng lungsod at ng kanyang lalapitan, bigla itong sinakyan ng suspek at humarurot papalayo. Kaya agad siyang humingi ng tulong sa pulis at mabilis namang naaresto ang suspek na ngayon nasa likod ng rihas na bakal ng Dagupan City Police Station. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, ang restricted tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Handa naman ang gobyerno na makipagtulungan sa International Police Organization o Interpol sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban sa mga dawit sa drug war ng nakalipas na administrasyon. Yan po ang tiniyak ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bagamat wala pa anyang pahayag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng posibleng muling pagsali ng Pilipinas sa Rome Statute. Ayon kay Castro, sinusunod lang ng gobyerno ang batas tulad doong dakpin
hulihin si dating Pangulong Rodrigo Duterte at dalhin sa The Hague, Netherlands upang harapin ang kanyang kaso. Gayunman, wala pa anyang dahilan upang bantayan. Sa ngayon, ang mga personalidad na tinukoy ng ICC na dawit sa crimes against humanity dahil wala pa namang natatanggap na warrant of arrest ang gobyerno. Gugunitang noong nakalipas na linggo, tinukoy po ng ICC ang ilang personalidad, kabilang si Senador Bongo, Senador Ronald Bato de la Rosa at 6 na iba pa bilang umano'y co-perpetrators sa kontrobersyal na anti-drug campaign sa ilalim ng Duterte administration. Balitang Promdi. Alas 3:16 na po ng umaga, todo depensa naman si Senador Bongo sa pagkaladkad ng kanyang pangalan na inirekomenda ng Office of the Special Prosecutor na kasuhan sa ICC. Ayon kay Go, hindi sapat na hindi dapat na nagsunod-sunuran sa anumang illegal na kautusan ng sinuman dahil wala umanong illegal na iniutos sa kanya si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ng senador, ginawa niya lamang ang kanyang trabaho nang naaayon sa batas at sa mata ng Diyos. Wala rin umanong kinalaman ng kanyang trabaho sa operational matters sa kampanya ng illegal na droga ng PNP at Duterte administration. Tanging administrative, clerical at pagtitiyak sa personal na pangangailangan lang ng dating Pangulo ang kanyang ginagawa. Balitang Promdi. Sa kaugnay pa ring balita, hinikayat naman ng Malacanang ang mga pinangalan ng personalidad na umano'y co-perpetrators ni dating Pangulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaso ng crimes against humanity na huwag magtatago, lalo na kung sila po ay inosente. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi kinakailangan na magtago lalo na kung alam ng mga ito na sila ay walang kasalanan. Anya, dapat ay humarap na lamang at maging matapang sa maaaring maging proseso. Noong weekend, inilabas po ng International Criminal Court ang mga dokumento na tumutukoy sa ilang personalidad na umano'y bahagi ng isang common plan upang in-neutralize ang mga pinaghihinalaang kriminal sa pamamagitan ng maharahasa na gawain, kabilang na po ang pagpatay sa panahon ng Duterte administration. Balitang Promdi. Samantala, puntahan muna natin mga balita naman mula sa Central Luzon. Standby Dani. Naagnas na bangkay ng isang babae na tagpuan daw po sa liblib na lugar dyan po sa bayan ng Dinalupihan sa lalawigan ng Bataan. Ibalita mo yan, go ahead, RH37, Dani Kumilang. Nasa stage of decomposition na nang madiskubre ang bangkay ng isang hindi kilalang babae sa isang liblib at masukal na lugar sa Sitio Libingan, Barangay Payangan, Dinalupiang, Bataan, alas 11 ng umaga. Natagpuan itong bangkay ng isang mag-asawa na nangunguha lamang ng call sa lugar na ang layo nito sa kanayunan ay may 5 oras kung lalakarin, na agad namang ipinagbigay alam nila ito sa barangay kapitan sa lugar at humingi na responde sa PNP Dinalupihan at sa SOCO para sa iba pang makukuhang impormasyon ng pagkakilanlang at sa naging sani ng kamatayan nito. Nakahandusay ito sa kagubatan ng matagpuan, pasamantalang inilagak itong bangkay sa Payangan Public Cemetery. Sa mga nawawala na kaanak, makipag-ugnayan lamang sa Dinalupian PNP para sa iba pang detalye. Dani Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Maraming salamat, Dani. Standby, Jocelyn Make. Ipinatatawag ng National Bureau of Investigation ng vlogger at social media personality na si Jack Argota na humaharap sa tanggapan na humarap daw po sa tanggapan ng NBI bukas, araw po ng Miyerkules, February 18. Kaugnay po ito ng alegasyon ng pagpapakalat ni Argota ng peking medical records ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa NBI, una nang itinakda ang pagharap ni Argota noong February 13 sa Cybercrime Division, ngunit humiling po ito na i-reset. Bukod kay Argota, iniimbestigahan din ang iba pang personalidad na sangkot sa pagpapakalat ng naturang medical certificate, kabilang na ang social media personality na si Jay Sonsa. Samantala, itinanggi naman ng St. Luke's Medical Center ang pagiging totoo
at authentic ng medical test result na kumalat na may logo pa ng kanilang ospital. Balitang Promdi. Alas 3:21 na po ng umaga. Hindi naghain ng plea si dating Senador Bong Revilla Jr. sa kanyang arraignment para sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 milyong pisong flood control project sa Pandi, Bulacan. Dahil dito'y otomatiko na po na inihain ng Sandigan Bayan 3rd Division ang not guilty plea para sa dating mambabatas. Nagpasok din ng not guilty plea ang kanyang kapwa-akusado na si Juanito Mendoza, dating Finance Section Chief ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office. Sa ngayon po'y nananatiling nakakulong sa New Quezon City Jail, male dormitory si Revilla habang hinahantay pa ang preliminary conference na nakatakda naman sa February 23 hanggang sa 27 at ang trial naman na magsisimula sa March 6. Balitang Promdi. Balita muna tayo mula sa Western Visayas, 52 bahay na apektuhan daw po ng sunog dyan sa Haro, Iloilo City. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio, Iloilo. Umaabot sa 52 na mga bahay ang nasunog sa Barangay Benedicto, Haro District. Sa datos ng City Social Welfare and Development Office, 48 ang totally damaged na bahay samantalang 4 ang partially damaged. 70 pamilya o 249 na mga individual ang apektado sa sunog. Umabot sa 4th alarm ang sunog dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy. Tumagal ng 1 oras ang pag-apula sa sunog bago idineklarang fire out ng Bureau of Fire Protection sa lungsod. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alas 3:23 na po ng umaga. Iniimbitahan naman ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo ang publiko na dumalo at makiisa sa People Power 40 Kick-Off Concert na gaganapin sa Sabado, February 21 sa Quezon Memorial Circle. Sa kanyang Facebook post, ipinahagi po ni Robredo ang poster ng event na inorganisa ng Mayors for Good Governance o M4GG and Kaya Natin at may temang awit at aksyon kontra korupsyon. Magsisimula ang pre-show ganap na alas 4 ng hapon habang ang main concert naman ay magsisimula alas 6 ng gabi. Tampok sa naturang event ang magagaling na mga singer at artist kabilang na sina Ogie Alcacid, Jano Gibbs, River Maya, Ay Sigera, Ibi Dancel, Pio Balbuena, stand-up comedians na sina Alex Calleja at Red Oliero at maging ang aktres na si Bea Benene at marami pang iba. Layon po ng event na buhayin ang diwa ng mapayapang revolusyon at magsilbing inspirasyon upang palakisin pa ang laban kontra katiwalian. Balitang Promdi. Hinikayat naman ng Simbahang Katolika ang mga mananampalataya na magsagawa po ng digital media fasting ngayong nalalapit na Kwaresma. Sa pastoral letter ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, sinabi po na CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garcera, ang digital media fasting ay hindi laban sa teknolohiya. Sa halip, makatutulong niya ito upang magabayan ang mga tao sa tamang paggamit ng media o ng social media sa pamamagitan ng limitadong paggamit po ng mga gadgets. Paalala ni Garcera ang palagiang koneksyon sa internet at patuloy na pagkalulong ng tao sa digital media ay nakaapekto na at nagpapahina sa buhay espiritual. Ayon sa Pangulo ng CBCP, bagamat may tuturing na blessing ang technology, ngunit ang sobrang paggamit ng digital media ay maaaring magresulta sa distraction.
Maaari din daw pong makaramdam ng fatigue, kawalan ng focus, mahinang relationship at mas mahinang spiritual awareness. Dagdag pa niya, layunin po ng digital media fasting na maibalik ang balanse at ipaalala na ang teknolohiya ay dapat nagsisilbi sa buhay ng tao at hindi dapat itong nangingibabaw. Sa ngayon, hindi pa niya limitado ang fasting sa pagkain o hindi na limitado lamang sa pagkain ang fasting, kundi pati na rin daw po sa araw-araw na hamon sa buhay ng tao tulad ng digital media. Balitang Prompty. Alas 3:26 na po ng umaga. Balikan natin mga report mula sa probinsya. Puntahan naman natin si Jimmy. Balita naman mula sa Eastern Visayas. Lalaki arestado matapos na akusahan ng rape sa isang menor de edad sa bayan po ng Palo, Leyte. Ibalita mo yan, go ahead, RH32, Jimmy Angay-Angay. Inaresto ng mga operatiba ng Palo, Leyte Municipal Police Station ang isang lalaki dahil sa kasong panggaghasa sa isang menor de edad. Ayon kay Palo, Leyte PNP Chief of Police Captain Fidel Triste Jr. kilala ang suspect si alias Mario, 48 anyos, residente ng Zone 7, Barangay Campitic, Palo, Leyte. May kaharapin na kaso ang suspect na statutory rape na naaresto alas 6:30 ng gabi sa Zone 7, Barangay Campitic sa naturang bayan. Nangyari mismo ito matapos makatanggap ng ulat ang Palo PNP mula sa isang concerned citizen hinggil sa umano'y insidente ng pangahalay na kinasasangkutan ng isang minor de edad. Agad rumisponde ang mga kapulisan upang i-verify ang naturang insidente. Pagdating sa lugar, nadatna ng mga otoridad ang isang minor de edad na biktima. Takot at balisa, batay sa paunang panayam na sinagawa sa presensya ng kanyang ina, isiniwalat ng biktima na siya ay umano'y pinagsamantala ng isang kapitbahay habang pauwi na ito sa kanilang tahanan. Itinuro ng ina ang biktima ang sospek na naroon pa sa lugar. Dinala ang sospek sa himpilan ng Palo, Leyte PNP para sa kaukulang dokumentasyon at kustodiya. Samantalang minor de edad na biktima ay sinamahan at pinayuhan sa mailalim sa medico-legal examination. Ang kaso ay hahain sa pamagitan ng inquest proceeding. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, nasa advanced stages na ng House Committee level ang 8 priority measures ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, aprobado na ang mga panukala ng kani-kanilang mga pangunahing komite at naghihintay na lamang ng komento mula sa House Committee on Appropriations para sa pondo at kinakailangang mga requirements. Sabi ni Marcos, patunay ito na maagap na ang pagkilos ng Kamara sa ilalim po ng pamumuno ni Speaker Faustino D. III upang makabuo ng konsensus at masigurong handa po ang mga panukalang ihaharap sa plenaryo. Dagdag niya, nakatuon pa rin ang Kamara sa mga mambabatas na may direktang epekto sa edukasyon, kalusugan, food security at social protection. Balitang Prompty. Umabot na sa mahigit 139,000 ang bilang ng mga teenager dito po sa Pilipinas na maagang naging ina. Habang patuloy na tumataas ang bilang ng mga nagbubuntis na mga babae na mas bata pa sa 15 anyos. Batay po yan sa Commission on Populations and Development o CPD. Batay sa pinakahuling datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sinabi po ng CPD na may kabuoang 138,600 na ina na may edad 10. Piruin mo yun, 10 lang, 10 taong gulang. Hanggang 19 anyos ang mga dalagang ina. Pinakamataas ang naitala sa Calabarzon, 16,827. Sinundan ng Central Luzon na may 14,700 at
at sa National Capital Region na may 10,600 habang nakapagtala rin sa Northern Mindanao na 10,300 at sa Soxargen 9,500 adolescents mother. Binigyan din naman ni Bersales kabilang daw po sa mga sanhi ng maagang pagbubuntis ang kahirapan, mababang antas ng edukasyon ng ina at ang mga magulang na walang tahanan. Balitang Promdi. Ang sabi daw ho ay isa nga daw ho sa dahilan bakit daw ho kahirapan ang sinisisi. Yung iba ho kasi, lalo na dun sa mga malalayong probinsya, no, na walang masyadong access pagdating sa maayos na edukasyon, o kaya naman kung meron man, mahal ang matrikula. So sa halip na sila ay mag-aral, yung iba po sa ating mga kabataan ay nasa gawaing bahay na lamang tumututok hanggang sa tinatanggap na lang na sila na lang ay mag-aasawa at ang magiging buhay na lang nila ay maging isang ina at maging ano ba kapag ilaw ng tahanan yun, maging isang ina at asawa. Nortel Ereneo, minsan hindi. I beg to disagree sa sinasabi mo, ha? Pero syempre, meron ding iba na maaaring ganyan ho yung dahilan. Pero ako'y mas naniniwala dito sa kahirapan dahil kung magiging abala ho itong mga ito, kumbaga nawala na sila ng pangarap eh. Kung sila ho ay may focus at may goal na sila ay magtatapos muna ako ng pag-aaral, hindi muna ako mag-aasawa, hindi muna ako mag-boyfriend, lalo na ho doon sa mga malalayong probinsya. Eh syempre ho hindi priority ang love life kapag alam mo nakakayanin. Kaya lang kung minsan kahit may pangmatrikula, may scholarship, yung pamasahe, yung pang-araw na pantustos sa mga dapat na gawin sa paaralan. Di ang nangyayari, nakukontento na lang. Wala, mahirap tayo. Nakontento na lamang tayo dito sa probinsya. Ganon din naman, pag magkapareho din naman, yun ang katwiran ng iba Kapareho din naman, mag-aral ka tindi. Doon ka rin naman pupunta. Pagtanda mo, ikaw ay mag-aasawa at magpapamilya. Oras po natin 3:33. Balikan muna natin mga balita mula sa probinsya sa Northern Samar. 5 taong gulang na bata nalunod daw po ng aksidenteng mahulog sa isang drainage dyan sa Pambuhan. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Patay ang isang 5 taong gulang nang malunod ito sa ilog ng Barangay Hiparayan, Pambuhan, Northern Samar. Ayon sa PNP, nahulog ang bata sa isang drainage malapit sa ilog ng Barangay Hiparayan, Pambuhan habang mayroong bagay na kinukuha ito sa nasabing ilog. Aksidente itong nahulog at dahil malakas ang agos ng tubig, natangay ang nasabing biktima sanhi ng pagkalunod. Kahapon ay natagpuan ang bangkay ng nasabing bata matapos ang search and rescue operation o retrieval operations ng MDRMO Pambuhan. Patuloy naman ang ginagawang bandilyo ng PNP upang ipaalam sa publiko at magbigay babala laban sa mga insidente ng pagkalunod at iba pang krimen. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. 3:35. Persons of interest na ng otoridad ang 2 mambabata sa Central Luzon na umano'y natukoy na umano'y padrino ng ilegal na pabrika ng sigarilyo. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, kasama ng 2 mambabatas ang tobacco lord ng Pampanga sa kanilang ilegal na aktibidad. Ito po'y kasunod ng raid na ginawa ng pulisya sa mga ilegal na pabrika ng sigarilyo sa Mexico, Pampanga at sa San Simon noong January 29, 2026. Ayon kay Secretary John Vic Remulla, under investigation ang 2 hindi pa pinangalan ng kongresista at itinuturing na sila po ngayon ay persons of interest. 3 lokasyon sa gitnang Luzon ang ni-raid kamakailan kaugnay ng ilegal na pagmamanufacture ng mga sigarilyo
at nakumpiska ang 3 tobacco drying machines, 2 manufacturing machines, 1 packing machines at 4 na packing machines component. Bukod po dito ay sandamukal din po na raw material sa cigarette filter at peking tax stamps ang nakuha. Ayon kay Remulla, kung susumahin po lahat ang mga nakumpiska ay nagkakahalaga po ng halos ₱200 milyon. At ang bawat lokasyon ay kayang makagawa ng hanggang sa ₱160 milyong sigarilyo kada araw. Balitang Promdi. Standby June Suter. Nakapagtala naman ng pagtaas ng bilang ng mga bagong negosyo sa lungsod ng Maynila sa ilalim ng panunungkulan ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso. Batay sa datos ng Bureau of Permits, umakyat ng 100.48% ang mga bagong rehistrong negosyo kumpara po sa nakaparehong panahon noong nakaraang taon. Batid naman na umabot sa 1,243 ang naprosesong bagong business permits hanggang nitong February 15, 2026. Mas mataas ito sa 602 na naitala sa parehong petsa noong 2025. Sa bilang ng mga bayad na bagong permit, tumaas po ito ng 753 mula sa dating 588 noong nakaraang taon. Katumbas po na 165 dagdag na bayad sa aplikasyon. Samantala, patuloy din ang paglago din ng renewal ng mga negosyo. Umabot naman sa 49,051. Ang mga naprosesong renewal applications ngayon taon mas mataas po kaysa sa 47,886 noong 2025. Sa kabuuang bilang 45,793 ang bayad na renewals kumpara sa 45,086 sa kaparehong panahon noong nakalipas na taon. Naitala rin ang pagtaas ng lingguhang datos kung saan ay nadagdagan ng 1,279 na mga naprosesong renewal applications at 4,279 ang dagdag sa mga bayad na renewals. Ayon kay Bureau of Permits, Director Levi Facundo, patunay ito ng patuloy na paggalaw at paglago ng negosyo sa lungsod ng Maynila. Balitang Promdi. Alas 3:38 na po ng umaga. Balita naman mula sa Davao. Sunod-sunod na buy-bust operation sa Davao de Oro. Abay, meron daw pong suspect na naaresto habang nakumpiskahan pa ito ng droga at baril. Ibalita mo yan, June Suter ng Action Radio Davao. Pinaigting ng Davao de Oro Police Provincial Office ang kampanyang kontra illegal na droga matapos ang maghiwalay na buy-bust operation na nagresulta sa pagkakaresto ng 2 suspek sa loob lamang ng 1 araw. Sa Barangay Poblasyon, Moncayo, nadakip ang isang suspek na kilala sa alias na Lister matapos mahulihan ng mga pakiti ng hinihinalang shabu, marked buy-bust money at isang kalibre 45 na armas na may bala at holster. Isinagawa ang operasyon ng Moncayo Municipal Police Station katuwang ang Mobile Force at ang Philippine Drug Enforcement Agency. Maharap ang suspect sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, sa hiwalay na operasyon sa munisipyo ng Mako, isa pang street-level drug personality ang naaresto matapos magkumpiskahan ng hinihinalang shabu, buy-bust money at drug paraphernalia. Siniguro ng kapulisan na nasunod ang tamang proseso at naipabatid sa suspect ang kanyang karapatan. Patuloy ang mga operasyon ng kapulisan sa buong lalawigan bilang bahagi ng panaigting na kampanya laban sa iligal na droga at kriminalidad. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos na makuryente at matusta ng akyati ng isang poste ng kuryente sa Barangay San Isidro, Parañaque. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagulat na lamang umano ang mga residente nang makitang nasa itaas na ng poste ang biktima at nangingisay
dahil sa high voltage na electrical component. Agad na rumisponde ang BFP kasama ang Parañaque City Disaster Risk Reduction and Management Office. At pansamantalang pinatay po ang local electric utility para mailigtas po at ligtas na makuha ang katawan ng biktima. Paalala po ng BFP, iwasan po ng pakikialam sa mga high voltage power ng walang sapat na kaalaman at otorisasyon para maiwasan po ang panganib. Balitang Prompty. Samantala, natagpuan naman sa lungsod ng Maynila ang isang chop-chop na bangkay ng isang lalaki. Ang katawan nakasilid po sa drama nang makita sa harap ng Delpan Sports Complex, Barangay 275 sa Binondo. Ayon sa inisyal na investigasyon, nakasilid sa itim na trash bag ang putol-putol na parte ng katawan ng biktima. Batay po sa report, isang utility van na kulay puti ang huminto sa ibabaw ng Mel Lopez Bridge at ibinaba ang isang drum. Sila po ay binayaran umano para itapon ng drum bago natuklasan na. Yung dalawang lalaki daw po ay binayaran ng mga ito para itapon daw po ang drum. Bago po nila natuklasan na naglalaman pala ito ng chop-chop na katawan. Ang naturang bangkay ay dinala po sa punerarya para sa kaukulang pagsusuri. Balitang Prompty. Oras po natin alas 3:42 na po ng umaga. Umabot na sa 58 ang naitalang nasawi sa paglubog ng isang ferry boat sa karagatan ng Basilan. Ayon po sa Philippine Coast Guard, isa pang panibagong bangkay ang na-recover ng mga technical divers sa ilalim po ng karagatan kung saan ay lumubog ang MV Tricia Kirsten 3. Umabot naman ngayon sa 273 ang mga nakaligtas sa naturang trahedya habang patuloy pang hinahanap ang nasa 21 iba pa. Ang bilang ng mga namatay, na-rescue at nawawala ay batay sa joint validation effort ng Philippine National Philippine National Police Scene of the Crime Operative o PNP SOCO. Gayon din ang City Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard District Southwestern Mindanao at ang pamilya po ng mga biktima. Balitang Prompty. Sa oras na alas 3:43, diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prompty. Tayo ho ay dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa, ang ating batian at talakayan. Balitang Prompty. Isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Prompty. At ngayong araw na ito, February 17, 2026, ngayon ay pinagdiriwang ang unang araw sa kalendaryo po ng mga Chinese. Ngayon po ay Chinese New Year. Unang araw sa taon ng Fire Horse. Pero kahapon na po, napag-usapan na natin kung ano nga ba yung mga karakter ng isang Fire Horse. May hindi na natin papalawigin pa. Hanggang doon na lang yun. Yung mga gustong bumati, pwede po. Meron nag-message dito. Kisas pulang-pula ka. Nakaitim nga eh. Actually, pinalitan. Wala namang masama, ano? Sabi nga natin wala namang masamang maniwala, wala namang masamang sumunod. Pero basta wag mo lamang isa sa buhay ng todo-todo.
Kumbaga'y dadalhin mo na, iaayon mo na ang iyong buhay. Depende sa mga binabanggit po sa feng shui. Kasi nasa sa atin pa rin ho ang ating kapalaran. Kung papaano tayo kikilos, kung papaano tayo gagalaw, kung papaano tayo magdedesisyon. Huwag po natin laging isa sa alang-alang sa ay sabi kasi ng feng shui, ay sabi kasi ganito. Pero just the same, wala namang masama kung minsan kung sumunod. Yung mga minimal lang. Lalo na, hindi naman ako Chinese. Sabi, bakit daw ako pulang-pula? Meron naman nagsabi, itim na itim. Sabi daw kasi ng feng shui. Kahapon kasi nakapula ako. Ako ho'y under the year of the rat. Bawal Bawal lang nakapula sa year of the rat sa pagsalubong ng Chinese New Year. Ako'y nakapula kahapon. Pinatungan ko agad. Dapat daw itim. Di pinatungan ko ng itim. Tapos. Pero hindi nga po dyan na kumbaga na sumasalamin yung magiging buhay mo talaga. Gabay nga, sabi nga di ba? Kahit sa mga horoscope, gabay lamang yan. Gabay lamang yan. Nasa sa atin pa rin kung tayo'y masipag, kung tayo'y madiskarte, ganun. Sabi nga ho sa pagbati, Sinyan Kuai La. Happy Chinese New Year to all. At Kong Hei Fa Choi, congratulations and a prosperous New Year. Pero hindi lang Chinese New Year ang ating hindi lang Chinese New Year ang ating sinaselebrate today, ha? Dahil special ang araw na ito. Hindi lamang dyan sa lungsod ng Maynila, maging dito sa Pasay. Abay, special ang araw na ito, lalo dito sa MBC, Manila Broadcasting Company, DCRH. Bakit kanyo? Ngayon, araw ngayon ng mga swerte. Swerte ito Nagdiriwang ng kaarawan. Si Tita Ems Malukabral. Pero ang tawag ko dyan ay Mael. Kaya lang ayaw na niya ng Mael Gusto niya ay Tita Ems. Ayan maaasahang nanay ng buong news center. Hindi lang basta maaasahan. Abay, nagiging inspirasyon ng lahat ng mga taga DCRH News Center yan. Bakit kanyo? Maganda na, sexy pa, mabait pa, mapagbigay pa, at lahat na lang niyata ng swerte ay nasa kanya. Kahit Christmas party, swerteng-swerte yan. Kaya lahat na lang, pag kayo ay lalapit kay Tita Ems, himas-himas kayo para kayo ay napapaghawahan ng kanyang swerte. Anyway, happy birthday. Binubola lang natin pero totoo lahat ng mga sinabi ko binibiro at pinapangiti lang natin si Tita Ems. Pero happy birthday Tita Ems at naway more blessings to come. More swerte to come para sa iyo. At syempre, tumanda na ito pero hindi na namin kailangan sabihin na magpakabait. Mabait naman di ba? At saka mapagbigay. Yan ang hindi ko naman maikakaila. Napaka mapagbigay. Kakainin na lang niya, ibibigay pa sa amin. Happy birthday muli and more blessings to come. Yan. At yung mga bumabate, Happy Chinese New Year! At ganoon din, happy birthday daw sa iyo Tita Ems, Virgilio Sakdalan, Dante Bonyol, happy birthday din daw Tita Ems. Ganoon din, gawin mo yung nuno sa punso. Then gumawa ka ng ikagaganda ng pamumuhay mo. Huwag nang iasa sa hula. Totoo yan. Huwag niyo hong iaasa sa hula. Although syempre sabi, lagi tayong mag-iingat. Yung mga binabanggit naman ng mga pag-iingat sa feng shui, saka sa mga horoscope kung minsan ayon din naman ho yun.
Wala naman sinabi doon na kumain ka ng lason. Wala naman sinabi doon na magsungit ka. Gawin mo masama ugali mo para swertehin. Hindi naman ganun, di ba? Lagi lalagyan ng ingat. Punta ka sa ganito. Tulungan mo ang ganyan. Di ba? Happy Chinese New Year, sabi ni Willie Reladora. And happy birthday daw sa iyo, Tita Ems. Advance happy birthday din daw kay Noche Kakas. Ang pagbati ay mula sa FYFC. Aba, member nyo pala ng FYFC? Itong si Willie Reladora. O spokesperson na to, ni na Lola Cora. Si Mesa Cora Caburaw. Yan, ha? Anyway, ano't-ano man ang pagbati daw po, pinapahatid kay Tita Ems. Mael, pagbata, pero kapag senior, Mael pa rin. Bentong, ha? Ito talaga. Good morning. Hindi, iba nang tawag namin sa kanya. Mother na. Lahat kami. Mother. Kauso ng 2x2. Ma'am Kisses, good morning and happy birthday kay Tita Ems, Tita Malu Cabral. Sabi ni Lani Rehuso, siguro hindi naman kasing edad ni Leonor. Hindi naman. Bata naman si Tita Ems doon. Tsaka wag nyo na hulaan. Kasi hindi nyo mahuhulaan. Abay, banat na banat pa ang balat eh. Pero walang ano yan walang halong pampabanat. Puro mga ano yan, mga natural ang ginagamit niyan. Kaya batang-bata, yun ang sikreto. Samuel Yugo, good morning. Tapos na, nahuli ka Samuel Yugo. Kanina pa. Good morning din ang pagbati natin kay Alberto Perez. Maganda umaga mula sa Parañaque City. Kay Dante Bunyol, nakatutok daw po't nanonood ng Balitang Promdi mula sa Malabon City. Good morning and happy viewing, happy listening. Ang pagbati po natin kay Ivy Gutierrez. Ganon din ang pagbati natin ng isang maganda umaga. Happy viewing din po Jing Montero Natividad. Happy Tuesday morning. Lovely kisses mula dito sa Baguio. Kumusta na ba sa Baguio? Malamig pa ba? For sure naman malamig. Pero katulad pa rin ba ng singlamiga noong mga nakalipas na pagpasok ho ng Enero hanggang pagpasok ng unang linggo ng Pebrero o medyo umiinit-init na? Alam nyo kanina may i-discuss ako sa inyo Nawala O bukas na lang. Kasi sabi ko, ano nga ba talaga dahilan? Bakit po nagkaasawa ng maaga o kaya nagiging ina ng maaga itong mga ilan sa mga kabataan? Nagulat kasi ako As early as 10 years old, nagiging ina na pala. Grabe, akala ko mga ano lang, yung mga tipong 15, 16, 17 o yun, teenager pa rin yun, 17. Nagulat ako dun sa report ng ano ba yun, yung CPD ba yun? 10 years old, batang ina na. Pero bukas na lang kung tayo may oras pa bukas, Pero good morning muna Maridel Makaya Furukawa. Uy, holiday nga pala ngayon sa ating mga kababayan, Kasi nga Chinese New Year. Tapos kung papalarin pa mamaya o bukas, baka mag-anunsyo din ng holiday bukas. Bakit? Kung sakaling magpakita ang buwan mamaya. Diretso ho yan ng Ramadan tomorrow. Rodrigo Asis Ikoy. Happy birthday daw Tita Ems. Leon Marshall, good morning. Ganon din kay MM Ginto o Teripse. Maridel Makaya Furukawa. Pagbati rin po kay Tita Ems. Mula kay Eugene Puna Ibangkilas. Good morning din po sa mga taga San Andres, Quezon. Holiday dito sa Amerika. Talaga?
President's Day, kaya no work at may time na makinig ng balitang PROMD. Uy, maraming salamat naman. Samnan Blestoli Bangit. Di ba ito si Alfredo Bangit? O, kapangalan lang, kaapelido. Maraming salamat po at kapag ka-holiday pala na ganito, sa halip na mamasyal o kaya ay magpahinga, mas pinipili niyong makinig sa programa ng mga programa po ng DZRH. Tessie Pindon mula sa Santa Maria, Laguna, good morning ho sa inyo. Ganon din kay Loida Ibanez, Sacramento, Revelito Magallones, Rading Castro mula sa San Ildefonso, Bulacan. Kay Lodsky, good morning daw, and kay Jenny Gasha. O ito iniisa-isa ko na yung mga messages ninyo. Total, nawala yung babasahin ko na topic for today. Masarap daw pong humigop ng mainit na kape habang nanonood at nakikinig sa balitang PROMD, sabi ni Raul Leido. Maraming salamat. Sana'y habang ako'y nagpaprograma ay nakakahigop din ng mainit na kape. Jenny Gasha mula sa Lamot, Ifugao, good morning. Loida, good morning. Hilbragais, Rodrigo Asis Ikoy, Celso. Ganon din po pagbati natin. Isang magandang umaga, Dario Bayawa. Uy, Ma'am Reggie Padilla, ang aking teacher nung ako'y nasa elementary, kung hindi ako nagkakamali. Tama ba, Ma'am Reggie? Filipino yata ang subject ko kay Madam Reggie Tapos si Madam Bons ang sa Civica at Kultura. Tama ba, Madam Reggie? Ivy Gutierrez, yun. Tita Malu, happy birthday daw. Binabati rin po natin ang isang magandang umaga, Fernan Estapia Estebara. Good morning ho sa inyo. At Edna Muhala mula sa Lebanon. Hindi, Joel Tan. Hinihintay nga para sa pag-i-start ho ng Ramadan, mukhang magha-holiday din ho, ha? Good morning sa iyo, Joel Tan. At sa lahat po ng mga hindi ko po nabati, nako, pasensya na po, ha? Pero oras na para tayo ho ay magpaalam. Bukas, babawi ako sa inyo ng topic. Ayoko ho kasing masyadong mag-discuss ng mga tungkol sa mga feng shui. At saka yung mga year of the year. Kasi kapag diniscuss ko yan, pare-pareho na kami. Pare-pareho na kami ng dinidiscuss. Yun, hindi naman tayo expert. Wala rin tayo may interview. Pero bukas babawi ako sa inyo. Mga tips na magagamit natin sa ating buhay-buhay. Bukas na lamang po. Anyway, maraming salamat pa rin sa mga tumutok sa ating balitaan. At syempre, ang mga sumama at sumali sa ating batian. Ito po muli ang balitang PROMD. At ako po ang inyong nakasama. Ako po ang inyong lingkod, Kisses Habson. Susunod na, si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag alas 4. Good morning and happy Tuesday! DZRH number 1 Na naman! sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo.
Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon.